Kung magandang tanawin lang naman ang pag-uusapan, naghihintay lang sa inyo ang Gigantes Island na matatagpuan humigit kumulang 19 na kilometro mula sa Panay Island. Mula sa Roa City sa Capiz ay mahigit 1 oras na biyahe sakay ng van o bus papunta sa bayan ng Carles na nakasasakop sa Gigantes. At mula sa Carles Port ay halos 1 oras na biyahe naman sakay ng bangkang dimotor at mararating na ang Gigantes Island. It is an emerging destination in Western Visayas. Napapansin nyo ang local at saka foreign tourists? Lalo na po locals, especially now that Rojas City Airport is gaining popularity as the gateway to the Gigantes Group of Islands. Okay. Although of course we know that the Group of Islands is part of Northern Iloilo, Rojas City is closer than Iloilo City. At dahil maraming isla ang pwedeng puntahan sa Gigantes, wala kang ibang gagawin kundi mag-island hopping. Isa sa mga kilalang isla na pinupuntahan ng mga turista ay ang tinatawag na Tangke, na napapaligiran ng magagandang limestone formations na may itinatagong malaking saltwater lagoon o pool na parang water tank. Anong araw marami talagang tao dito? Weekend, sir. Magkano ba entrance fee? 20 lang, sir. Parang donasyon. Saan napupunta yun? Bali, yung 20 pesos po iniipon po para sa maintenance namin. Pag low tide, may nagpupunta pa rin ba? Wala na, sir, ng... Hindi naaabot Hindi dyan sa naaabot bato, yan sa sir. bato, sir. Hanggang dito na lang po. Kaunti-kaunti na lang, hanggang sir. bukong-bukong na lang. At dahil din sa naglalaki ang limestone, isa ring cliff diving site ang Tangke. Ang Isla Antonia naman ay kilala dahilan sa white sand beach nito. Maaari ding mag-snorkeling sa Antonia kung saan makikita ang magaganda at makukulay na corals. Ang maliit na isla naman ng Kabugaw Gamay at sinasabing ito ang most photographed island sa Gigantes dahilan sa magkabilang white sand beach front ng Kabugaw Gamay. Nagdating yung mga tao dito, mga year 2011. 2011? Paunti-unti lang nagbibisita, nakikita ito. Unti-unti yung tao, na-curious na, nagpuntahan na. Meron din pa ganitong bakasyon. Oo, Pero yung pag mga bakasyon, bakasyon. mas marami. Mas marami Mas marami. Oo, Pero araw. ang mga foreigner, mga dayuhan, Halo na may entrance fee ba dito? Nasa 50 pesos. Ano yun? Para sa ano lang yun? Para maintenance Parang lang maintenance, yung panglinis sa maintenance buong ng beach. isla, beach, Oo. Kasi itong mga pansweldo, Sobra kasi yung mga dumi sa laot, syempre naihat na itapon dito. Kaya kailangan namin linisin. Nililinis ninyo. Araw-araw ho. Nakakatanggal ng stress ang aming pag-iikot sa Gigantes Islands, pero dahil nakakapagod din naman ang mag-island hopping, food trip naman ang aming binalingan. Dito ho ay pinagtatagaan namin ng pusit. Kalat-tagaan. Pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga residente ng Gigantes na may populasyon na aabot sa mahigit 13,000. At kilala ang Gigantes Island na siyang pinagmumulan ng napakaraming shellfish na tulad ng scallops, bukol-bukol at wasay-wasay na sa Gigantes lamang matatagpuan. Actually, yung wasay-wasay, isa po yun sa mga come-on para sa mga guests na pumunta ng Gigantes Group of Islands. Shoe-shape, seashell. Ang mga scallops at iba pang seafoods ay dinadala ng estansya sa Iloilo para naman maproseso na pang-export sa Japan at Taiwan. Araw-araw ba nanguhuli sila, nangunguha? Opo. Araw-araw hindi nauubos? Hindi. Meron ba, Kapitan, kayong tinutupad dito na dapat ay bawal manghuli ng mga maliliit? Wala pa. Wala pa. Basta huli ka lang, huli lang. Maliit, malaki, ganyan. At sa dami ng shellfish na nakukuha sa Gigantes, nagkaroon na ng seawall ng shell ang Barangay Gabi. Ay sa dami nito, Kapitan, ilang taon yan nabuo? Ay, mga 10 years masubra na. 10 years? Itong daming ito? Hindi pa, sa kabila, nandun pa, ang dami. Mga 1 hectare na sa kabila. Wow, ang napupuno. Oo, ang tambak.
Katunayan, ang bahaging ito ng barangay ay dating gabundok din ng Shell na sa katagalan na lang ng panahon ay naging lupa na. Kapitan, wala ba nag-iisip kung pakikinabangan ito? Mayroong isang staff ng DOST. Ma-start kami by June. Isa sang plan, may 4 na component DOST. Oh. Gawa nila ng souvenir. O yung mga Shell? O shell. Oh. Tapos ikadua yung page. Oh. Ikatatlo, yung ihalo sa lublak. Sa Hollow Blocks? Oo. Yun, tapos? Ikapat yung abono sa tanim. Pero marami palang natural na kulay ang mga shell ng scallops. Simple lamang ang buhay sa isla, tahimik dahil walang signal ng cellphone at wala ring kuryente, wala rin traffic dahil motorsiklo lamang ang transportasyon. May generator man ay limitado lamang ang gamit. Pero simple man ang pamumuhay sa Gigantes Islands para sa mga residente at maging sa mga turista, hindi ka naman mauubusan ng maaring puntahan. Bukod sa isla na tinatawag na Tangke, Antonia at Kabugaw Gamay, ipinagmamalaki rin ng Gigantes Islands ang Bantigi Island na may sandbar na aabot sa 1 kilometro ang haba. Na sa tuwing high tide, lumulubog ang malaking bahagi ng sandbar at madami naman ang pumupunta para maabutan ito at mag-picture-picture. Dating tinatawag na Sabuluwag o Salawag ang Gigantes Islands. Pero noong panahon ng Kastila, tinawag itong Islas de Gigantes dahil sa mga natagpuang ataol na may lamang naglalakihang buto umano ng mga higante sa loob ng Bakwitan Cave sa Gigantes Norte. At para makarating sa kuweba ay kinakailangang sumakay ng habal-habal dahil walang ibang sasakyan sa isla. Ito. Opo. Ayun, buto. Tinawag itong Bakwitan dahil ginagawa itong evacuation site ng mga residente ng Gigantes Norte. At huling ginamit ang Bakwitan noong bagyong Yolanda. Yung lugar ng mga nag-evacuate dito, sir, noong Yolanda. Hindi na natanggal, sir. Madami bang nag-evacuate dito? Nung Yolanda, sir, almost 30 families yung... At dahilan sa nagti-treasure hunt sa loob ng kuweba, ang gandang taglaysana ng Bakwitan ay unti-unting nasisira. Dahil, sir, nung naniniwala sila, sir, na merong mga naiwan ng mga treasure yung lugar na to. Pre-Spanish pa po na mga treasure. May treasure? Sir, akala nila may treasure na makukuha. Oo, may nakita ba? Ngayon, wala silang nakuha. Hindi rin nakaligtas sa vandalism ang kuweba at sa mga kalat na basta na lamang iniiwan. May babalaman at paalala ay hindi pa rin napoprotektahan ng mga turista at maging ng mga residente ng Gigantes ang kuweba. Inaasahan ninyo, dadami pa ng dadami ang mga turista dito sa Gigantes Group of Islands? Dadami at dadami at dadami pa po. Kasi pag dami, dudumi ang beach, kung ano-ano na mangyayari dito. Anong plano para maiwasan yun? Pag may nakita silang mga guest na nagtatapon ng basura, i-orient din nila, i-educate din Sabihan. nila na huwag tayo magtapon ng basura sa dagat, lalo na po yung mga cigarette butts na maliliit lang, ang daling itapon pero hindi po yan nabubulok. Na dapat ibulsa na lang natin. Sa kabila ng gandang taglay ng Gigantes Islands at ng iba't ibang lugar na pwedeng puntahan, sinasalamin pa rin ito ang simpleng pamumuhay ng ating mga kababayan at malawak nating kasaysayan at kultura.